Handog ng ISP, gabay ng pamilyang Marino. Tunghayan natin ang kwento ng isang dating basurero at kargador ng tubig sa Tondo. Nagsumikap na makaahon sa hirap sa pamamagitan ng pagbabarko. Nagpundar ng sariling negosyo, katulong ang asawa at ngayoy may matatag ng kabuhayan. Siya si Chiefmate Rene Sanggalang. Sa iyong nakaraan, babalik ka rin. Yung buhay ko nung maliliit kami, 8 kami magkapatid. At ang tatay ko ay isang driver, ang nanay ko isang mananahi. At nag-aral ako sa M. Hison Elementary School, secondary ko sa Arellano High School at sa PMMA, Philippine Merchant Marine Academy. Nakatira kami sa isang barong-barong dyan sa Tondo. At doon sa Tondo na yon, alam mo naman, mahirap din ang buhay doon. Ano yun survival of the fittest. Dahil minsan walang trabaho tatay ko, natuto akong magtrabaho. Nagbasura ako. Yun, ang tawag ngayon nangangalakal. Tapos, nung high school ako, nag-shift naman ako ng trabaho. Habang nag-aaral ako, nagkakargador ako ng tubig. So, buong krekada doon sa may Tondo, sinusuplayan ko ng tubig na galing naman sa public na poso. So, hirap ng buhay, minsan isang kaig, isang tuka, at kaya ang ginawa ko nun talagang sa isipan ko pa lang nun na kailangan makaalis dito, kaya kailangan magsumikap, mag-aral dahil sa pag-aaral, sabi ng tatay ko, yan lang ang makakapag-angat ng buhay mo mula sa kahirapan. Kaya napunta kami halos sa scholarship program. Ako sa Philippine Merchant Marine Academy, alam mo naman na yun ay state university o state colleges. Kaya ayun, nakatapos ako ng pag-aaral. I belong to batch 84 ng Philippine Merchant Marine Academy, pero dahil sa nung third year o second class year ko, kailangang mag-extend ako ng pagbabarko ko dahil yung 1 year kailangan ma-sustain mo yung pag-aaral mo ng 1 taon pa sa academy. En kaso, siyempre dala-dala ko rin ang buong pamilya ko. Kaya kailangan, habang nag-aaral, may pera ka na at saka nakapokus ka na lang sa pag-aaral, hindi yung matulungan mong yung makakuha ng pagkain, kung saan kukuha ng makakain sa susunod na araw. So, inano ko muna yun, kahit na mahuli ako sa pag-aaral ko. Kaya gumraduate ako ng 2 years after ng apprentice mate ko. Gusto ko nung pinakabatang kapitan o the first captain sa batch ko Pero hindi ko natupad yun. Pero ako yung pangalawa sa naging third officer, nagamit ko yung lisensya sa batch namin. Ako yung unang naging second mate. Ako yung naging unang chief mate. Ako yung naging unang instructor. Ako yung naging unang review instructor. Ako yung naging unang crewing manager sa batch namin. So, in a very short period of time, nakuha ko lahat yun. Hanggang sa nag-decide ako na magnegosyo na lang ng sarili ko dito sa lupa. Pero ang pagninegosyo, hindi naman sa umpisa successful kagad. Hindi. Maraming pinagdaanan. Una ko negosyo, bagsak. Pangalawang negosyo, bagsak. Balik ulit sa pagbabarko, nag-ipon, hindi ako gumagasos. Pagbalik ko dito, nagnegosyo, bagsak uli. Yung pang-apat, ayun, sinama ko na yung misis ko sa pagdidesisyon kung anong nararapat. Kaya yun, na itayo ko yung Golden Success Review Center. Sabi ko sa kanya, ako talaga gusto ko nang makasama yung pamilya ko. So, sabi ko, try ko yung magnegosyo tayo dito sa lupa. Yung una, yung first three, hindi ako naggano sa kanya. Hindi ako nag-consult Pero yung pang-apat, kinonsulta ko na siya. At sabi ko, kung kaya mo mag-gamble tayo, yung naipon ko dito,
tataya ko na uli dito sa negosyo. Tulungan mo ko. Sabi niya, negosyo ka ng negosyo, hindi naman related sa profession mo. Then magnegosyo ka ng related sa profession mo. Para na sa ganun, ikaw mismo mag-aasikaso, hindi mo pinapasikaso sa iba. So, on that basis, sabi ko, pagka pala sinama mo yung asawa mo, yung pamilya mo, sa lahat ng desisyon, magtatagumpay ka. At siyempre, inihingi natin sa Panginoon yan. Talagang pinagdarasal natin yan. Walang panahon na hindi natin pinagdasal sa Panginoon na sana bigyan tayo ng pagkakataon na magtagumpay sa negosyong ito at maging pagpapala sa iba. Dito, nung itinayo ko itong Golden Success, namunga pa ito ng marami pang mga maliliit na negosyo. Nagtayo kami ng eskwelahan. Tinayo namin yung Golden Success Technical and Educational Institute. Na halos karamihan nito yung mga scholar, anak ng mga mahihirap. At ngayon, 2 taon lang yan, no? Akalain mo 2-year course, pero pagka-graduate nila rito, nakakakuha sila ng mga trabaho. Meron akong mga estudyante na galing dito na ngayon ay nagtatrabaho sa mga malalaking hotel, nagtatrabaho na sa abroad, nagtatrabaho na doon sa mga shipping companies, meron mga government agencies. 2-year course lang yan, ha? Mga computer, no, mga programming, tapos merong hotel, restaurant, and servicing. And lately, ito nga, nagtayo kami naman ng school para sa mga flight attendant. Yun naman ang, kumbaga, inaalagaan namin. Para yung mga gusto namang magkaroon ng pagkakataong maging flight attendant, kahit na hindi sila tapos ng 4-year course, basta meron silang at least sa background sa college, may pag-asa silang maging flight attendant or cabin steward. Kapares ng mga seafarers yan in demand masyado yung flight attendant. Sa buong mundo. Kaya naman, yun, sa ganun parang, parang yun na rin ang corporate social responsibility namin. At dito sa community namin, maraming mga estudyante na walang kakayahan magulang na idalhin sa eskwelahan, pero pinag-aaral namin sila dito.